Isang mapagpalang araw po mga kaparehas. Bumisita po tayo na biglaan po dito sa opisina na sinasabi ng maraming taga rito na talaga namang inaalay ang kanyang buhay, ang kanyang kalakasan para lang mailapit ang kanyang pagsiserbisyong tunay na may malasakit talaga sa kanyang mga kabarangay. Maikwento ko lang po na alam niyo po ba na itong si Cap Wendell, halos dito na po natutulog dahil po sa kanyang pananaw upang mailapit lalo ang kanyang pagsiservisyo upang hindi na mahirapan ng kanyang mga kabarangay pag ito'y lalapit sa kanya at kailangan ng tulong. Bisitahin po natin, ito na po tayo. Kahilingan po ng ating mga kabarangay. Andito na po tayo ngayon sa opisina ng sinasabing gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Santa Barbara, City of Baliwag, Bulacan. Buong karangalan ko pong pinakikilala sa inyo ang tinaguriang mapagmalasakit na punong barangay, ginagalang Cap Wendell Centeno. Cap, good morning po. Kumusta na po ba kayo? Good morning po. Maraming salamat po sa pagkakataon na nila nyo para sa akin upang tayo po ay makapagkwentuhan ukol po sa kalagayan po ng aming barangay. At kung tatanungin niyo po kung kumusta po ako, okay naman po. At siyempre bilang lingkod ng aming barangay ay marapat lamang po na tugunan namin lahat ng pangangailangan at kung ano man po yung mga pangangailangan ng aming mga kabarangay ay narito po ang inyong lingkod para magapay at tumugon sa lahat po ng problema o anumang suliranin na kailangan tugunan po ng isang punong barangay. Cap Wendell, tanungin nga lang po namin, bakit po ba nagagawa ninyo na ilapit lalo ang inyong puso sa ating mga kabarangay na kayo po ba hindi napapagod dahil ang pagkakaalam po namin na simula po nung kayo naupo bilang punong barangay, hindi po kayo nagbabago ng pagmamahal at pakikisama sa inyong mga kabarangay. Ano po ba sikreto ni Cap Wendell? Ang isang sikreto po ng isang lingkod kaya po pumalaot sa larangan ng politika ay dapat po seryoso at may malasakit nga po sa ating mga nasasakupang mga kabarangay. Ang isang kailangan pong ginagawa ng atin pong mga lingkod ay kung paano po natin mailalapit ang serbisyo sa tao. Yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit po ang inyong lingkod ay simula hanggang sa kasalukuyan ay talagang nakapokus po sa larangan po ng paglilingkod at upang tumugon sa lahat ng pangangailangan kung ano man po yung makakayanan po ng sangguniang barangay upang makatulong sa aming mga mamamayan. Cap, bagaman ito po ay biglaan tanong, wala po sa ating usapan, tatanungin lang po natin, ayon po sa ating mga kabarangay, ito rin po ang kanilang gustong lang malaman, bagaman alam po nila na talaga po kayo'y umaaksyon. Ito raw po bang 2026? Ano raw po ba ang inaasahan nilang mga magiging proyekto po ng ating barangay? Ay, magandang tanong po. Salamat po sa pagkakataon upang mailathala at maihayag ang mga plano ng sangguniang barangay para sa aming mga kabarangay tungkol sa mga gagawin ngayong 2026. Unang-una po sa infrastruktura, priority po natin yung atin pong ipapagawang multipurpose building na kung saan po gagamitin po ito para sa mga mag-aaral ng ating pong daycare dahil nga po lumolobo po ang populasyon o lumolobo ang mga nag-i-enroll po dito po sa ating daycare. At ang kasalukuyan pong building na ginagamit po nila ay hindi na akma para sa bilang. Kaya po minabuti po ng inyong lingkod. Inilano po natin ito 2024 pa. Subalit sa hindi malamang kadahilanan, nagka-problema po tayo. Alam naman po natin yung dinanas po nating problema sa national, yung po problema sa flood control, ghost project. Kaya po naapektuhan po lahat talaga yung mga pagawain, hindi lamang dito po sa ating barangay, kundi sa national. Kaya po ito pong 2026 ay pipilitin po ng inyong lingkod na maisakatuparan itong ating pong gagawing multi-purpose building. At ito po ay
kailangan na pong mangyari dahil nga po doon sa paglobo ng ating pong mga estudyante na nag-enroll po para sa daycare. At isa pa pong mga plano natin ay yung pong pag-aayos po ng mga drainage system po natin dahil alam naman po natin na sa ngayon yung mga dating hindi binabaha ay binabaha na ngayon dahil po doon sa pag-unlad ng bawat barangay na kung saan po ang sa pag-unlad ang naapektuhan po talaga dyan ay yung drainage o yung pagbaha dahil po nawala na po tayo ng mga bukid, na semento na po yung dating dinadaluyan po ng tubig tuwing umuulan. Kaya po yan po yung atin pong pinlano na maisakatuparan po ngayong 2026 upang yung mga drainage po natin ay maitugon po natin doon po sa downfall kung saan po dadalo yung pangkalahatan na tubig na nanggagaling po sa kanal. Isa pa kong proyekto natin, yun pa rin po yung mga pathways na kailangan pong ipagawa dahil ito po yung daanan ng mga estudyante nga po na nag-aaral na sa tuwing umuulan po talaga nagpuputik po yung kanilang dinadaan. Kaya po plano po namin na maipasimento ito at malagyan din po ng drainage upang kahit umuulan, kahit na may bagyo, ay madadaanan pa rin ng mga estudyante kung sila po ay papasok po ng eskwela. Marami pa po tayong proyekto na gagawin, hindi lamang po infrastruktura, palalaguin po natin ang atin pong pangangailangan sa agrikultura, kung saan po tuturuan po natin magtanim ang bawat kabahayan upang hindi po maging hadlang yung pong kakulangan po ng taniman. Pwede naman po tayong magturo na magtanim sa mga supot o sako ng semento o plastic bottle upang sa ganong pamamaraan po ay makatipid po yung bawat kabahayan at magkaroon po tayo ng source ng gulay na hindi na po natin kailangan bili kung tayo po ay magtatanim po sa ating pong paligid ng bahay. Sa health naman po, syempre, yan po ay isa rin po sa priority natin na kung saan po umaasa po yung ating po mga senior citizen ng gamot na tunay nga po na sa ngayon po kasi bata pa lang o magsi-senior pa lang, kailangan ng mag-maintenance. Kaya po pinag-aralan po natin yan at pag pinag-aaralan pa kung paano po natin patutugunan para makatulong po sa ating po mga kabarangay na dumadanas po o nagsasagawa po, kailangan po mag-maintenance po ng gamot. Sa education naman po, pinipilit po natin maibalik yung mga out of school na mga estudyante na wala po silang kakayanan kaya po nahinto po sa papag-aaral ay pipilitin po natin na maipasok po sila sa bawat eskwelahan na hindi po sila gagastos at hindi po sila ihirapan para po makarating po sila sa paaralan. Kinakailangan po natin sila yung servicean dahil kung malayo po yung kanilang lugar ay gagawin po natin yan. Maibalin po lamang po natin sila sa paaralan upang sa kanilang future ay maging maayos po sa kanilang hinaharap. At isa pa po ang binibigyan po. Tugon po natin ay pinaplano po natin kung paano po natin mababawasan yung kriminalidad dito po sa ating pong nasasakupan upang maiwasan po yung mga gumagawa po ng hindi maganda. Kaya po ang atin pong Committee ng Peace and Order ay inatasan po natin magplano kung paano po yung pagpapatakbo ng pagpapalaganap ng peace and order po dito po sa aming barangay. Kaya po marami po tayong plano at yan po ay atin po isa sa katuparan ngayon po 2026 upang lalo pa kung umunlad ang aming baryong nasasakupan. Wow, napakaganda at talagang mapagmahal na mga proyekto po ang ating inaasahan dito po kay Kap Wendell. Kap Wendell, bukas po ang aming pahayagan ngayon. Mensahe nga po para sa ating mga kabarangay. Yun po, nanawagan po ako sa aking mga kabarangay na maging makipagtulungan sa lahat po ng mga programa at proyekto na ibinababa po natin
sa ating bawat pamayanan. Katulad nga po ng ginagawa po nating clean up drive, at pagpapanatili ng kalinisan sa bawat lansangan, ay hinihingayat ko po ang bawat pamayanan na tumulong at gawin yung aming pong slogan na tapat ko, linis ko, tapat mo, linis mo. Sa ganong pamamaraan po natin maipapakita sa bawat na mamamayan na tayo po at ang ating pong baryo ay isa sa pinakamalinis na baryo dito po sa lungsod ng Baliwag, at sa pangalan po ng Sangguniang Barangay ng Santa Barbara na patuloy po na nakikiisa sa paglilinis nga po ng ating barangay, hindi lamang sa ating lansangan, sa ating pamayanan, maging sa lahat ng sulok ng ating barangay ay pipilitin po natin na malinis at maisakatuparan at matupad yung pangarap natin na clean and green Wow, barangay. ayos ah. Maganda po ng mga pangarap ng ating butihing kapitan. Kapitan, samantalahin na rin po natin ang pagkakataon. May mensahe po ba kayo sa inyong mga masisipag po na barangay workers at sa ating mga kasangguni? Ayun po, isa po sa napakalaking pagkakataon to para magpasalamat. Unang-una po, napakaswerte po ng inyong lingkod dahil binigyan ako ng mga kasama na tunay nga po na nakakatuwang po sa pagdating sa larangan ng paglilingkod, maging sa mga barangay tanit na yan, Mother Leader, LLN, PHW, ang ating pong kawani, ang ating pong staff, secretary, treasurer at office staff, maging ang aking pong sangguniang barangay ay nakikiisa sa lahat ng mga programa. Kaya po natutuwa po ako dahil sama-sama po kami upang ang aming pong barangay ay paglingkuran po namin ng aming pong kagustuhan din na talagang maibaba po namin lahat ng mga pangangailangan, mga suliranin na kailangan po namin pagpanayan. Wow, yan mga kaparehas. Ang ating pong nakapanayam na talaga namang masasabing gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Santa Barbara, City of Baliwag, Bulacan, na si Cap Wendell Centeno. Cap Wendell, maraming salamat po sa inyong time at mabuhay po kayo hanggat gusto mo. Maraming salamat po at magpalain po tayo ng Panginoon kay Kapal.